Yan, magandang araw mga kalay. Ito po ang Hapo Adman at welcome sa ating day 6 ng 100 days devotion natin bago sumapit ang aking ika-47 birthday, no? So sa araw na ito, gusto ko lang magbahagi sa inyo ng isang karunungan patungkol sa ating senses. Na lahat tayo ay mayroong 5 senses, tama po ba? Ito yung sense of sight, sense of hearing, sense of smell, sense of taste, and sense of touch, no? So, kadalasan sa mga nagtatanong sa atin, no, ina-expect na pag tayo ay nagpa-practice ng halituhan, tayo ay mayroong tinatawag na psychic abilities. At ang psychic abilities na ito yung paggamit ng mga senses natin. No? Parang katulad sa bulag, ang mga bulag ay hindi nakakita, pero hindi ibig sabihin nun ay kulang na ang kanilang pakiramdam. Para makita nila ang isang bagay, ay gumagamit sila ng ibang senses tulad ng pandinig, pangamoy, at pangdama o pagkapa, no? Para makita nila ang mga bagay-bagay. Para sa akin, no, ang pag-unawa ko dito, ito yung tinatawag na common sense, no? Ito yung pagtingin natin sa isang bagay kahit hindi ginagamitan ng mga physical senses, pero nauunawaan natin ang mga bagay-bagay. So, ito yung napansin ko rin sa araw na to, no? Yung pagkakaroon ng pakialam at pagkakaroon ng malay. Although ang malay, ayon sa turo natin sa Lunting Agam at Hilat Academy, ito ay isang bahagi o isang uri ng kaluluwa natin na dumarating sa atin. No? So ito yung pagkakaroon ng ugnayan sa mga taong nasa paligid mo. Ito yung pagkakaroon mo ng puwang or simpatiya sa mga tao. Kahit na meron kang ginagawa, bukas ang iyong kaisipan na alamin, na pakiramdaman ang mga nangyayari sa paligid natin. Kahit hindi natin pinagtutuunan ng pansin, meron pa rin tayong pakialam, meron pa rin tayong pakiramdam na malaman ang mga nagaganap. Lalo na sa ating gawain, no? We have to, especially sa paggawa ng anting-anting, hagimat, or mga talisman or mga charms, is dapat maging involved yung senses natin na bukod sa tinitingnan natin, we should also observe kung anong nararamdaman natin. Masaya ba tayo sa ating ginagawa? Nagagalit ba tayo? O bahala na, walang pakialam. Kasi especially, lalo na sa mga produkto natin, no? Papakita ko, itong mga talaga lang ito ay masusing ginawa ang talikalang ito upang maging tulay o maging ugnayan ninyo sa mga nilalang na hindi nakikita, lalo na sa mga diwata, anito at engkanto. This could also be used to represent as a representation or our connection to the spirit world. No? So kung ang creator na ito ay hindi bihasa o hindi dalubhasa na parang baliwala lang sa kanya mga nagaganap, is magiging walang silbi to. So dapat aware ang lumilikha ng talikala na kung ano yung mga ginagawa niya, ano yung tumatakbo sa kanyang kaisipan, ano yung tumatakbo sa kanyang damdamin, at ano rin yung naririnig niya sa kapaligiran. No? They should be aware. Dahil kasi pag ginamit ito at wala doon sa silbi, no, parang nagsasalita ka lang sa isang bagay. And usually, yes, this is just an object. And we talk to this object. At pagka kinausap natin to, is para lang tayong tanga. No? Kaya napakahalaga kasi isang psychic o isang taong hantuhan, nagpa-practice ng hantuhan. O sabihin na natin, mga magicians, no? Yung mga ginagawa natin creations ng mga talismans, mga amulets, mga charms, potions, ay dapat full of emotions. Kasi ito yung emotions, ito yung energy in motions. Ito yung nagpapakilos dito. Pero kung ang isang bagay, ginawa mo lang, na walang dahilan, walang damdamin, ito ay patay at hindi buhay, no? Siyempre, patay, hindi buhay. So, ito lang po sa, even though sa mga simpleng gawain natin sa buhay, sa trabaho, sa pag-aaral, no? Ay bigyan niyo po ng damdamin at emosyon. Hindi dahil sa obligasyon mo lang, ginawa mo lang ang procedure, 1, 2, 3, tapos na. Pero, kung tinagdagan natin to ng emotion, doon nakikita ang magic sa buhay. At naniniwala ako
na ang mundo ay puno ng mahika, puno ng kapangyarihan, dahil ito ay likha ng Panginoong may kapal. Kaya sikapin natin na makita ang kabutihan ng Diyos o yung kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng nilalang. At walang nilalang na masama. Lahat ay mabuti. Tatanong nyo, gumawa siya ng masama eh. Maaari, para sa iyo, ito ay masama, di kaaya-aya. Pero maaaring sa ibang tao, ito ay kaaya-aya. So, sikapin natin, sa buhay natin, sikapin natin, hanapin natin ang mabuti at maganda. So, hanggang sa susunod na lang, maraming salamat. Mayari na. At paalam.